Mas delikado ang biased media kaysa tahimik na kasinungalingan. Kapag kontrolado ng iilan ang impormasyon, mas madaling kontrolin ang isip ng marami. Hindi na bago sa kasaysayan ang politically biased mainstream media. Sa maraming bansa, may mga media network na mas pinapaboran ng isang politiko, partido o ideolohiya kaysa sa buong katotohanan. Sa Bible may babala tungkol sa ganitong klaseng panlilinlang. Sa Isaiah 5:20 sinabi, "Woe to those who call evil good and good evil." Kapag binabaluktot ang katotohanan para protektahan ang makapangyarihan, unti-unting naliligaw ang bayan. At sa 2 Timothy 4:3-4, sinabi rin na darating ang panahon na mas pipiliin ng mga tao ang mensaheng gusto nilang marinig kaysa sa katotohanan. Psychologically, may tinatawag na confirmation bias. Mas pinaniniwalaan natin ang balitang pabor sa gusto nating paniwalaan kahit minsan kulang sa facts. Kaya kapag ang media at audience parehong sarado sa kabilang side, lalong nahahati ang lipunan. Hindi ibig sabihin na lahat ng mainstream media ay fake. Pero mahalagang matutong magtanong, sino ang nakikinabang sa balitang ito? Kompleto ba ang context? At bakit parang isang side lang ang laging pinapakita? Bilang mamamayan, responsibilidad nating magsuri, hindi lang basta maniwala. Dahil ang katotohanan hindi dapat kinakampihan. Dapat itong ipinaglalaban. Kapag namatay ang katotohanan sa media, unti-unting namamatay ang kalayaan ng bayan.